Malakas na napatili ako nang basta na lamang nito buksan ng dutya at bumagsak ang maligamgam na tubig sa katawan ko. Nakalimutan ko na hindi nga pala basta pwedeng biruin ng isang ito kaya siguro napuno na kaya pinarusahan ako. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Tili ko pa ulit dahil hinawakan nito ng mahigpit ang bewang ko habang malakas na dumadaloy sa amin ang malakas na buhos ng tubig. Let's shower together. Pabulong na sabi nito. Mauna ka na. Malakas ang kabog ng dibdib na sagot ko. No, sabay tayo. Sabi nito saka mabilis na itinaas ang manipis na t-shirt na suot ko. Napakagatlabi ako sa labis na kahihiyan. Lalo na't nakalantad na sa mga mata niya ang itaas na bahagi ng katawan ko, na tanging kakarampot na tabing ang nakabalot sa akin. Ilang kurap ang ginawa ko dahil hindi ko alam kung paano kikilos sa harap niya. Beautiful. Sabi lang nito sabay kabig sa bato ko. Ang hirap ipaliwanag ng halo-halong emosyon, lalo pa ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa ginawa ni Nicolo. Dahil ko pa ang sasabog ang nagrarambulan na kung ano sa loob ko at nahihirapan akong huminga ng maayos. Nakakagulat ang pagiging agresibo ni Nicolo. Maraming pagkakataon na sinubukan ni Joel na humantong kami sa ganito pero napigilan ko. Bagay na hindi ko magawa sa estranghero na ngayon ay panay ang halik sa labi ko. Napapitlag na lang ako nang matanggal niya ang hook ng bra na suot ko sa likuran ko. Hindi ko na alam kung paano kami natapos maligo o kung maayos ba ang ligong ginawa namin dahil hindi talaga ako tinantanan ni Nicolo hanggang sa kusang nagsawa ito. Nahihiya na nagtapis ako ng puting tuwalya habang balot din ang buhok na pinulot ko mga basang damit ko. Problemado ako kung ano isusuot ko dahil siguradong hindi ito matutuyo ng ganoong kabilis kahit palabhan ko ito. Paano ko magbibihis nito? Wala sa sariling tanong ko. Para kasing sinasadya niyang iparada ang fit na katawan sa harapan ko, kaya hirap na hirap ako sa sitwasyon na ito. Gosh, talagang Pilipina ako at iniingatan ko ang dangal ko. Kahit si Joel na matagal na boyfriend ko ay hindi umabot sa puntong tulad nito na natanggal ang suot ko. Pinakamatindi na iyong sasanihan na nahawakan niya ang katawan ko, pero hanggang doon lang yun. Hindi gaya ni Nicolo, naging hobby na yata nito ang hubaran ako. Come. Sabay kabig ni Nicolo sa bewang ko matapos sabihin iyon, kaya wala akong nagawa ng parang hangin na sumabay sa paglalakad nito. Bumungad sa akin ang isa na namang malaking silid na ngayon ay malinaw na nakikita ko ang laman ng buksan nito. Tulad din ito ng silid sa opisina niya, puno ng mga mamahalin damit na pagpipilian ni Nicolo. Here, okay na ba sa'yo ito? Tanong ni Nicolo sabay abot ng t-shirt niyang puti. Mabilis na inabot ko ito. Dahil mabuti nang maisuot ko agad. Hindi kasi talaga ako komportable ng ganito. Pakiramdam ko konting galaw ko lang ay malalaglag sa paanan ko ang kakarampot na tuwalya na tanging balot sa hubad na katawan ko. Mabilis pa sa kisap mata na naisuot ko ito nang tumalikod si Nicolo para kumuha ng damit na isusuot nito. Maigi na lang at matangkad siya dahil umabot hanggang tuhod ko ang damit na inabot nito. Kasalanan niya kung bakit mukha kong maniki na sinuotan ng damit. Ang awkward na nga ng mga sitwasyon pero mas naging uncomfortable pa ako dahil wala akong ibang suot na kahit na ano maliban sa t-shirt nito. Para lang akong tuod na sumunod dito palabas ng kabilang pintuan at bumungad na ang silid na pinasukan namin kanina. You want some drink? Tanong ni Nicolo nang muling maupo kami sa sofa. Tumango lang ako dahil iniiwas ko ang paningin ko sa katawan nito, partikular sa namumukol na ibabang bahagi ng katawan niyang kanina ko pa nararamdaman sa tuwing hahapitin niya ako ng mahigpit na yakap. Itinuto ko na lang ang paningin ko sa palabas matapos nabuksan nito ang telebisyon sa isang English action na palabas. Agad na inabot ko ang baso na ibinigay nito at tinungga para lang maibuga ito nang malasahan kong mapait at mainit sa lalamunan ang lasa nito. Ano to? Nakangiwi at naluluhan na tanong ko. Ang pait kasi tapos dumaloy pa sa lalamunan ko kaya nag-iinit pati ang mukha ko. Wine. Gusto kong sapakin si Nicolo dahil hindi nito sinabing alak pala iyon. Isa din akong tanga na basta na lamang ininom sa pag-aakalang juice ang kulay pula na likido sa loob ng kupitang hawak ko. Naluluhan na nag-angat ako ng tingin. Medyo umiikot ang paningin ko sa biglang tingin ko. Sabi nila ayos lang at hindi nakakalasing ang wine pero hindi ito epektibo sa tulad kong first time na uminom nito. Ayos ka lang?
Nag-aalala na tanong ni Nicolo sabay hagod sa likod ko. Mukha ba akong okay? Ang hapdi sa lalamunan ko na ibinigay mo. Mapait at nahihilo ko. Reklamo ko. Uwi lang yan. Hindi nakakalasing. Pamparelax lang. Halos pabulong na sabi nito habang inaalo ako at hinahaplos ang likuran ko. May pamparelax pa siyang nalalaman, gayon nagrarambulan pa rin ang kung ano-ano sa loob ng dibdib ko. At wala namang epekto maliban sa nahihilo ako. Nicolo, inaantok ako. Alam mo ba? Teka, bakit ang gwapo mo ngayon? Halos pabulong na rin ang sagot ko. Siguro epekto ito ng alak, lalo na at pagod din talaga ako sa maghapon na trabaho ko. Umikot kasi lalo ang paningin ko dahil zero tolerance talaga ako pagdating sa kahit na anong alak. Dahil masunuring anak at girlfriend ni Joel dati ay hindi ko nasubukang uminom noon. Tapos ngayon ay bigla-bigla na lang na nilagok ko ang halos isang basong red wine. Bigla ay nanliit ang mga mata ko na magdoble ang paningin ko sa mukha ni Nicolo. Kaya inangat ko ang palad ko para makasiguro na nasa harapan ko nga siya. Shit, I'm sorry. Hindi ko alam na hindi ka pa na umiinom ng alak. Bulong nito. Hindi lang yun ang di mo alam, Nicolo. Halos pabulong din ang sagot ko. Ano pang hindi ko pa alam? Napangiti ako at pilya na pumasok sa utak ko ang isang bagay. Sa isip ko, akin na lang yun pero hindi ko mapigilan na bumuka ang bibig ko. Virgin pa ako. Natatawa na sabi ko sa isipan ko saka pumikit ako dahil nahihilo na ako. Lumiya, sa susunod hindi kita bibigyan ng alak. Wala na akong pakaalam sa sinasabi nito dahil nahihilo ko at nahihirapan akong kontrolin ang vision ko. Kaya pumikit na lang ako. Mas maigi na pumikit muna ako para ma-relax nga ang isipan ko dahil kung ano-anong pumapasok dito. Hindi ko na namalayan ang lahat kung paano ko nadala ni Nicholas sa ibabaw ng kama at nagising ako ng madaling araw katabi niyang natutulog habang yakap ng mahigpit. Ilang ulit na kumurap ako para siguraduhin na wala nga ako sa hostel na tinutuluyan ko at nandito pa ako sa silid kasama ang natutulog na si Nicholas sa tabi ko. Bahagya pa siyang humihilik na tingin ko'y malalim ang tulog dahil sa matinding pagod. Tinitigan ko siya mula sa mapanglaw na ilaw sa tabi ng kama. Perpekto ang muka at wala akong makitang kapintasan, kundi ang pagiging masungit nito. Napabuntong hininga na lang ako nang tangka akong babangon pero mabilis na nakabig ako nito palapit sa kanya. Saan ka pupunta? Pabulong na tanong ni Nicolo habang yakap ako sa bewang ng mahigpit. Nahihilo ka pa ba? Ewan ko ba kung bakit iba sa pakiramdam ko ang boses at tanong ni Nicolo. Masyado naman yata siyang malambing. Hindi na. Nauutal na sagot ko. Heto na naman kasang malakas na kabog at rambulan ng kung ano sa dibdib ko. Ito ang unang beses na natulog ako kasamang isang lalaki, tapos kailan ko lang nakilala. Dahil ko pa ang nawala sa katinuan dahil pumayag akong matulog dito sa tabi niya. Tapos suot lamang ang t-shirt ni Nicolo. Mabuti naman, para alam mo na kung anong ginagawa mo. Makahulugan na sabi nito. Oo naman. Kinakabahan na sagot ko. Really? So naaalala mo na kung paano mo ako hinubaran kanina? Hanggang sa tinulugan mo ako matapos ng ginawa mo? Nawindang ako sa sinasabi niya. Wala ko natatandaan na sinabi at ginawa ko iyon. Hindi walang ganoon nangyari. Maang natanggi ko pero natigilan ako nang gumapang ang palad nito. Kaya kong patunayan iyon dahil alam kong sekreto mo. Bulong nito sabay pisil sa katawan ko at bumao na mukha niya sa leeg ko. Nicolo! Tanging lumabas sa labi ko dahil bukod sa panay ang pisil niya sa katawan ko, panay ang gigil na halik na nito sa punong tenga ko pababa sa balikat. Pakiramdam ko hindi ko na kayang pigilan ang sitwasyon. Nadadala ko sa ginagawa ni Nicolo kaya hindi gumagana ang matinong bahagi ng utak ko, kahit napilit kong isinisiksik sa utak ko na mali ito. Namalayan ko na lang na nasa ilalim na niya ako. Mabilis siyang nawala sa tabi ko at napunta sa ibabaw ko. Hindi ko magawang makapagsalita nang siilin niya ako ng halik sa labi habang patuloy na naglalaro sa katawan ko ang palad niya. Alam mo bang kanina pa ako nagpipigil mula nang tinulugan mo ako? Paos na bulong nito. Ngayon ko lang napagtanto na wala nga talaga pala siyang pang itaas na damit at ang boxer lang ang suot. Nico, tama na. Baka kung saan umabot ito. Padaing nabulong ko sabay tapik sa balikat niya. Akala ko makikinig siya pero mabilis na nahatak niya ang nag-iisang suot ko sa katawan. Let's do it.
Sabay tayong matuto, kaya mag-aaral tayo. Bulong nito habang panay ang patak ng halik sa pisngi ko. Nicolo, ano balak mo? Kinakabahan na tanong ko. May ideya na ako pero gusto ko pa rin makasiguro. Papaligayahin kita ng todo sa paraang alam ko. Hindi man ako eksperto pero madali ako matuto. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya kasi naguguluhan ako. Siguro epekto pa rin ito ng alak na nainom ko kaya sunod-sunuran ako kay Nicolo at hinayaan lang ito. Mataas ng araw nang magising ako. Napabalikwas na lang ako ng bangon matapos na makita ko na 11:00 na pala ng umaga. Napatitig ako ng orasan habang iniisip kung anong gagawin ko dahil sigurado akong sa mga oras na ito ay hinahanap na ako ng mga katrabaho ko. Masakit ang ulo at buong katawan ko lalo na ang hiyas ko nang bumangon ako. Alam ko na epekto ito ng pinaghalong alak at ng ginawa namin ni Nicolo magdamag. Ang lalaking iyon walang kasawa-sawa. Nakalimutan yata niya na first time ko kaya muntik na akong malumpo. Nakakunot noo ako na nilibot ng tingin ang paligid. Mag-isa na lang ako dito sa loob at hindi ko mahagilap kahit ni anino na lalaking kasama ko dito. Teka, nasa na ba lalaking yun at hindi man lamang ako ginising? Paano kung papasok nito sa trabaho? Nag-aalala na tanong ko sa sarili ko. Alam ko kasi na sa mga oras na ito'y posibleng abala na ang lahat sa shop dahil may mga hindi kami natapos kahapon na kailangan na gawin at ituloy ngayong araw pero dahil dinala ako dito, ni Nicolo ay hindi tuloy ako makapasok. Tatayo sana ako pero napaupo akong muli dahil umikot bigla ang paningin ko at nanginginig ang binti ko. Nakailang kurap ako habang sinusubukan na maging maayos ang pakiramdam ko pero lalo lamang akong nahihilo. Siguro'y nalipasan ako ng gutom kaya ganito. Dumagdag pa ang sakit ng katawan ko kaya ganito ang nararamdaman ko. Kung alam ko lang na ganito ang resulta ng ginawa namin ni Nicolo, sana'y nag-isip muna akong mabuti. Kung bakit kasi natangay ako sa pangaakit niya kaya heto ako't hindi malaman ang gagawin kung paanong makakalabas sa silid na ito. Sa buong ulo habang nakaupo ako sa gilid ng kama nang bumukas ang pintuan. Hindi ko tuloy alam kung paano ko tatakpan ang katawan ko na malinaw na nakadisplay ngayon sa mga mata ni Nicolo. How are you? Malambing na tanong ni Nico nang humakbang siyang palapit sa akin. Mabuti pa siya, bagong ligo na at nakapagdamit na samantalang ako heto daig ko pa ang lupaypay at walang kakayahan na tumayo sa sariling paa. Ayos ka lang ba? Tanong ulit nito nang hindi ako sumagot. Mukha ba akong okay? Nakairap na tanong ko pabalik dito sabay hablot ng kumot sa likuran ko para ipantakip sa hubad na katawan ko. Hindi ito sumagot at lumunok. Siguro mukha kasi akong bruha sa paningin nito dahil sa ayos ko, kaya ganito na lamang ang reaksyon niya sa harap ko. Nagising nga naman akong walang suklay at magulo ang sabog na mahabang buhok. Nagulat na lang ako nang hawakan nito ang baba ko at itaas, saka mabilis na pinatakan ng magaan na halik sa labi. You'll be fine. Sabi lang nito sa kahinaplos ang pisngi ko kaya napatitig ako dito. Hindi ko alam na may tinatago palang lambing ang lalaking ito. Para kasi siyang laging galit at masungit kapag nakakaharap ko. Sakit kaya ng katawan ko. Nihilo ko sobra. Hindi makatiis na reklamo ko. Tipid itong umiti saka ako biglang niyakap. Tinawagan ko ng kaibigan ko. Sabi niya, normal lang daw yan lalo na at una pa lang natin ginawa. Sa susunod daw hindi na ganyan kasakit at masasanay ka na. Meanwhile, kailangan mong kumain at magpahinga. Seryoso pero malambing na sabi nito. Napakagatlabi ako sa narinig ko. So meaning may susunod pa? Para tuloy gusto ko na lang mahiga sa kama at magtalukbong ng kumot nang hindi niya makita. Kailangan ko tumawag sa flower shop. Sigurado ko nag-aalala na sila dahil hindi ko nakauwi kagabi. Paalam ko dito. Makikigamit kasi ako ng telepono dahil wala akong dalang cellphone pagpunta ko dito. Don't worry, nagawan ko na ng paraan. Hindi ka nila hahanapin dahil alam nilang nandito ka sa akin at akong kasama mo. Seryoso na sagot nito. Napalunok ako. Paano niya nagawa iyon? Tumawag ka sa shop? Tanong ko. Yeah. Tipid lang na sagot nito. Hindi na ulit ako nagtanong pa ng tungkol doon since nagawa na pala niya ng paraan. Sa ngayon ayos na ako. Panatag na ako na hindi nila ako hahanapin at hindi sila mag-aalala sa akin. Nicolo, kailangan ko maligo. Napalunok na sabi ko. Nahihiya kasi ako dahil ang bango na niya tapos ako'y amoy ng bagong gising na walang hilamos at mumugman lang. Sure.
Nahihiya na ako mawala ako dito dahil hindi pa rin ako sanay na nakahubad ng ganito sa harap ng ibang tao, lalo na lalaking gaya ni Nicolo. Kagatlabi na ibinaling ko sa sulok ang mga mata ko dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya, lalo na't alam ko kung paano niya tingnan ang katawan ko. Kaya mo bang tumayo? Formal na tanong nito pero umiling ako bilang sagot. Lalo lamang kasi lumala ang masamang pakiramdam ko dahil umiikot ang pakiramdam ko. I'll help you, sabi nito saka ako binuhat. Naalala ko tuloy kung paano kami pumasok sa banyo kagabi. Gaya nito, nabuhat niya ako. Bakit ang pula ng pisngi mo? Tanong ni Nicolo nang maibaba ako habang yakap sa bewang bilang suporta. Sinalat niya ano ko at natigilan nito. You're sick. Mainit ka. Nilalagnat ka. Naiiling na sabi nito. Hindi ako umimik pero laking pasasalamat ko na lang na iyon ang pumasok sa utak niya dahil ayoko magpaliwanag kung bakit panay ang pamumula ng pisngi ko. Sige na, kaya ko na dito. Salamat. Sabi ko dahil hindi pa rin ako komportable na magkasama kami tapos subad ako ng ganito. Nasa matino na kasi akong pag-iisip kaya syempre nahihiya na ako ng sobra dito. Alright, tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Sabi nito sabay kuha ng toothbrush at nilagyan ng toothpaste saka iniabot sa akin. Malakas na kumakabog ang dibdib ko dahil sa ginawa ni Nicolo. Hindi ko inaasahan ang gestures niyang ganito dahil mukhang wala sa personality niya ang maging sweet na gaya nito. Sa labas lang ako. Sabi pa nito sa kanya hinawakan ang magkabilang pisngi ko at mabilis na pinatakan ako ng halik sa noo. Naiwan akong tulala na nakatayo sa harap ng malaking salamin at lababo nang lumabas si Nicolo. Nagwawala ang puso ko sa mga ginagawa niya sa akin na parabang espesyal ako dito. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim at pumikit para kahit papaano ay bumuti ang pakiramdam ko. Pero parang tukso na bumabalik sa akin ang lahat lalo na kung paano naglakbay ang labi ni Nicolo sa balat ko. Napamulat ako nang maisip iyon at napatitig sa sarili kong refleksyon sa salamin. Napailing na lamang ako na makita ang resulta ng ginawa ni Nicolo sa katawan ko. Puno ng marka mula sa leeg, balikat maging sa dibdib ko. Expected ko na ito pero hindi ko naman inaasahan na ganito pala karami ang bakas na iniwanan niya sa katawan ko. Talagang pinanggigilan ako ni Nicolo to the point na ganito ang itsura ng balat ko. Minabuti kong gawin ang pakay ko dito. Mabilis na nag-shower na rin ako para bumuti ang pakiramdam ko. Pasalamat ko na lang na may inilapag na roba si Nicolo kaya hindi ko na kailangan na lumabas ng nakahubad. Mabilis na binalot ko ang sarili sa kaagad na lumabas ng pintuan. Tama nga si Nicolo nang sabihin na hihintayin niya ako dito sa labas ng banyo. Nabutan ko siyang nakatayo habang may kausap sa cellphone nito. Don? Tanong niya na makalapit sa akin at bahagyang inilayo ang cellphone sa tenga nito. Tumango lang ako na inabot ang kamay niya dahil kinabig akong palapit sa kanya. I'll call you back later, Colin. May importante lang akong gagawin. Paalam nito sa kausap saka mabilis na pinutol ang tawag. Nahiya akong bigla sa kaalaman na busy siya tapos inabala ko pa. Alam ko naman na marami siyang ginagawa lalo na't hindi maikakaila na isa siyang negosyante na may pinatatakbo ng mga negosyo. Nagpabili na ako ng mga damit mo. Okay lang ba na yan na muna isuot mo? O gusto mong suotin ang damit ko habang kumakain tayo? Tanong nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko pero parang kapareho ko ay ganoon din siya dahil malaya kong naririnig ang tibok ng puso ni Nicolo dahil nakadikit ang pisngi ko sa dibdib nito habang nakatayong yakap ako sa bewang. Okay na ito? Maayos naman kaya pwede na. Sagot ko. Alright. Simpleng sagot lang iyon pero tila komportable na ako. Hindi na niya ako basta pinipilit at tinatanong na rin niya ako sa mga bagay na gusto ko. It's a big change dahil para siyang nag-ibang tao. Ganito palang epekto ng sex dahil bumabait bigla itong lalaking ito. Tahimik na naupo ako sa harap ni Nicolo habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato sa harap ko. Pwede bang mapahingi ng kape? Tanong ko dahil sa tingin ko ay kailangan ko talaga ito lalo na at matindi ang sakit ng ulo ko. No, wala kaming kape dito kaya juice na lang ang inumin mo. Mas healthy at hindi gaya ng kape. Walang emosyon na sagot nito. Minsan para siyang may ibang katauhan, daig pa niya ang taong may iba't ibang personality dahil sa pabago-bago ng ugali nito. Eat more. Sabi pa nito sa kainilapit sa akin ang may sabaw na mangkok. Sanay akong kumain ng marami sa umaga dahil kailangan ko sa trabaho pero hindi sa mga oras na ito na umiikot ang paningin ko at makirot ang ulo. Binitawan ko na ang kutsara na hawak ko sa kasumandig sa sofa dahil hindi ko na talaga kaya.
Lumapit ito sa akin sa muling sinalat ang noo ko. Rinig ko kung paano siya nagmura pero wala na akong pakialam doon. Nasaan ang doktor na pinatawag ko? Matigas at masungit ang boss na akala mo'y hari na tanong nito sa kung sino ang kausap niya ngayon. Fine, siguraduhin mo na makakarating siya agad. Sabi pa nito. Masakit ang ulo, mahapdi ang lalamunan at nahihirapan akong huminga nang magising ako sa ibabaw ng kama. Kahit nahihirapan ako sa kondisyon ko ay nagawa kong bumangon kahit sobrang nanghihina ako. Hey, magpahinga ka muna. Hindi mo kailangan na bumangon. Sabi ni Nico na bumungad sa akin galing sa kung saan. Nicolo, bakit ganitong nararamdaman ko? Anong ginawa mo sa akin? Namamaos pero naga ako sa natanong ko dito sa kanya. Kita ko na sandali siyang natigilan habang tila nag-iisip kung ano isasagot sa akin. Wala, pero suspected COVID patient ka kaya quarantine ka dito ng 14 days. Mahinahon na sagot nito. Paano nangyari yun? Nag-aalala na tanong ko. Iniisip ko kasi ang mga kasamahan ko dahil hindi imposible na isa sa amin ang pinanggalingan nito. Nahawa ka sa kung sinong nakaharap mo kagabi na bumili kayo ng kaibigan mo. Pinatest ko na mga kasamahan mo pero lahat sila negative. Ikaw lang may ganitong case kaya mabuti na rin na hindi ka pumasok. Sagot dito. Paano ka? Hindi ka ba nahawa? Nangihina at nag-aalala ng tanong ko sa kanya. Sa ginawa kasi namin kagabi imposible na hindi siya mahawa lalo na at may direct contact kami. Kung may sakit ako ngayon hindi malayo na tulad ko ay ganoon din siya. I don't know yet. Since may direct contact ako sa iyo kaya minabuti ko na samahan na kita dito para hindi ka mag-isa at matulungan kita in case na may kailangan ka. Sabi pa niya. Napayuko ako. Hindi ko naman ginusto na parwisyo pala lalo ang dulot ng pagsama ko sa kanya dito. Kaya pala ganito ang nararamdaman ko dahil nagkaroon na pala ako ng symptoms kagabi pa lang. Don't worry, pagiging maayos din na lahat. Sagot kita dito. Akong bahala sa'yo. Mahinahon na sabi ni Nicolo. Siguro nakikita at nararamdaman niya na nag-aalala ako kaya ganito ang pinapakita at pakikitungo niya. Paano trabaho mo? Paano kung nahawa ka nga sa'kin? Hindi makatiis na tanong ko. Masamanda mo ako. Matagal mamatay. Nakangisi na sagot lang nito sa akin. Besides, pwede ako magtrabaho kahit saan. I have all the resources to get better medical help and treatment for us. Bigay assurance na sabi nito. Kagat ang pang-ibabang labi na nag-iwas ako ng tingin. Paano na lang pala ko nangyari ito nang hindi ako dinala ni Nicolo dito? Isipin ko pa lang na may sakit ako at walang pamilyang nagbabantay at mag-aalaga sa akin, maliban kay May ay natatakot na ako. Financially, hindi kami stable. Saan lupalop kami kukuha ng pambayad sa treatment at sa ospital. Sigurado ako malaking gastusin iyo lalo pat hindi naman libre ang gamot at mga test. Thank you, Nicolo. Nakayuko na sabi ko na lang. Gusto ko itong sabihin dahil baka sa huli mawala na ako ng pagkakataon. Hindi ko nakita sa pagkatao niya na may mabuting puso pala siya na ngayon ay nakikita ko. Madalas ko siyang awayin dahil lamang sa kung anong nakikita ko sa kilos at pananalita niya. Bagay na malaking pagkakamali ko. Dahil sa likod ng matigas at nakakatakot na appearance niya ay meron pala siyang mabuting puso. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ng ganito para sa akin, lalo na at kaligtasan nila ang nakasalalay. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Gagaling ka. I assure you that. Sabi pa niya sabay hagod ng marahan sa likod at sa buhok ko. Kagatlabi na niyakap ko siya at pumikit habang nakasandal ng ulo sa dibdib ni Nicolo. Ramdam ko ang kalmado na tibok ng puso niya na tila ba relaxing na musika sa pandinig ko. Kaya kahit paano ay napanatag ako. Ang sarap naman. Sabi nito sabay halik sa buhok ko. Nicolo, lumabas ka na lang kaya. Baka mahawa ka pa sa akin. Mukhang okay ka naman at walang sign ng kahit na anong virus. Bulong ko. Wag na. Dito lang ako sasamahan kita. Isa pa, sa tingin mo gugustuhin kong iwan kang mag-isa sa ibabaw ng kama ko? Pilyo na sabi nito. Nakurot ko tuloy siya dahil nasa ganito na kaming sitwasyon ay kung ano-ano na naman ang lumalabas sa bibig niya. Nahihiya na bumitaw ako nang may kumatok sa pintuan. Agad na pumasok ito matapos na pindutin ni Nicolo ang switch button sa gilid ng kama nito. Nakamamangha ang technology sa loob ng silid na ito. Ganito pala ang mayaman dahil lahat ay dipindot na lamang. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng nakangiti na babae. Ayos lang po. Sagot ko. Nakangiti ito na maluwag at sinuri ako matapos na pahigain na muli ni Nicolo sa kama nito. I'm Dr. Miranda. Ako ang doktor mo simula sa mga oras na ito.
Maaliwalas at nakangiti na sabi pa nito. Tahimik lang na nasa tabi ko si Nicolo habang sinusuri niya ako. Kamusta ang kondisyon niya, Miracle? Tanong ni Nicolo na tila magkakilala ng personal ang mga ito dahil tinawag niya sa first name ang doktora. She's fine. Ako na bahala sa kanya. Don't worry. She's safe with me. Maaliwalas ang aura ng sagot nito. Kung titingnan ko sila ay masasabi ko na bagay ang dalawa. Napakaganda ng doktor. Para siyang anghel kung ngumiti. Maaliwalas ang mukha na kahit may sakit ako ay nagagawa kong humanga sa kanya. Halatang mayaman at may sinabi rin sa buhay. Hindi iyon maikakaila ng uri ng pananamit niya at kung paano siya kumilos sa harap ko habang magiliw nakausap ang seryosong si Nicolo na buong atensyon ay nakikinig sa paliwanag nito. Let me handle her first, sabi ng doktor saka lumapit sa akin. Napangiwi na lang ako na lagyan niya ng karayom ang kaliwang kamay ko. Natatakot-takot kinakabahan. Pakiramdam ko'y naninikip ang dibdib ko kaya hindi ako makahinga. Naramdaman ko na lang na may pumatak na luha sa pisngi ko habang nalalamig ang kamay at paa ko. Shit, what's happening? Tarantang pasigaw na tanong ni Nicolo na makita ang kondisyon ko. I think she's having a panic attack. Mabilis na sagot ni Doktora Miranda. Nick, I need your help here. Sigaw ng doktor habang may inilalagay sa ilong ko. Naramdaman ko na lang na panay ang haplos at pangaalo ni Nicolo sa akin habang hinahaplos ako sa noo at buhok ko. Gosh, bakit hindi mo sinabi na takot pala sa karayom mag-girlfriend mo? Baling na tanong ng doktor kay Nicolo nang kumalma ako. I don't know about it. Wala akong ideya sa medical records niya. Sagot ni Nicolo. Just do your best. You know what to do. Pinal na sabi ni Nicolo. Saglit pa'y kinabitan na ako ng drip. Pilit na kinakalma ko ang loob ko dahil ayokong bumalik na naman ang nakakatakot na pakiramdam na iyon. Takot ako sa karayom, lalo na sa dugo. Matindi naging epekto sa akin nang minsang dinala ko sa ospital dahil sa pananakit ng mga magulang ko sa akin. Ramdam ko na muling pinunasan ni Nicolo ang butin ng luha na muling namuo at bigla na lang pumatak. Nagiging emosyonal ako dahil iniisip ko ang sariling pamilya ko sa mga oras na ito. Hindi nakatutulong sa akin ang mga alaala nila dahil lalo lamang akong nakakaramdam ng matinding kalungkutan. Gusto kong yakapin si Nicolo pero nagpigil ako. Hindi makatutulong sa akin at sa sitwasyon namin ang ganoon kaya kahit sobrang nahihirapan ako ay pilit na kinakaya kong tiisin ang makirot na karayom sa ugat ko. Kagat labi at pilit na nilalabanan ko ang paninikip ng dibdib ko. Sobrang natatakot ako. Bumabalik kasi sa alaala ko kung paano basta nalang hinugot ng tatay ko ang karayom noon. Galit na galit siya noon at gusto niyang umuwi na ako at lumabas ng ospital dahil wala umano kaming pambayad. Matapos akong isugo doon ng nag-aagaw buhay dahil sa matinding pananakit na inabot ko mula sa kamay niya. Calm down, okay? Nandito lang ako sa tabi mo. Sabi ni Nicolo. True enough dahil hindi nga niya ako iniwan kahit umalis na ang doktor matapos akong turukan ng mga kung ano-anong gamot. Kita ko kung paano nagtiimbagang ang mukha ng kasama ko matapos titigan ang mukha ko. May naging pangit ka bang karanasan sa doktor o ospital? Kaya ka nagkakaganito? Nakatitig ang mga mata nito sa mukha ko na tila pinag-aaralan kung magsasabi ako ng totoo. Kagat labi na umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niyang tila hinahalukay ang buong pagkatao ko. It's alright. Hindi mo kailangan sabihin sa akin ngayon. Sabi lang ni Nicolo, saka ako hinalikan sa noo. Nicolo, hindi ka ba natatakot na mahawa sa akin? Tanong ko. Nag-aalala kasi ako dahil bukod sa malapit kami ng ganito, ay panay ang halik niya sa akin. Bagay na alam kong prone masyado para magkaroon siya ng virus gaya sa akin. Kaya na sabi ko, I know may limit kaya hindi mo kailangang mag-alala. Mahinahon na ulit na sabi nito. Kailangan mo magpahinga. Hindi lang katawan mo pati isip mo. Yes, I'm so tired. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Walang dahilan para magmatigas ako dahil nakikita ko naman kung paano ako alagaan ni Nicolo at gawin ang lahat para masiguro na magiging mabuti ang pakiramdam ko. I'm sorry. Hindi ko alam na may sakit ka. Kung alam ko lang na masama ng pakiramdam mo kagabi, sana iniwasan muna natin na may mangyari sa atin. Napatitig na naman ako kay Nicolo. He looked so different from the man na nakita ko noon sa mall. Hindi ko akalain na may soft side siya na gaya nito, lalo na ang brusko kasi ng dating niya. Ang swerte siguro ng babae mamahalin at magugustuhan niya. Siya, ang tao na katatakutan ng lahat pero mamahalin mo kapag kasama at makikilala, gaya nito. Natigilan ako sa naisip ko.
Siguro humanga lang ako kay Nicolo dahil sa kakaibang nakikita ko ngayon. Walang maniniwala kung sasabihin ko mabait siya dahil lagi nakasimangot at formal ang mukha niya. Alam ko na lahat ay takot sa kanya, maging ang bawat tao sa paligid niya. Yun na nakikita ko. Pero ibang Nicolo na ang kasama ko nang pumasok kami sa loob ng silid na ito. Base sa nakikita ko, hindi niya ipinapakita kung sino at ano talaga siya sa mga taong nasa paligid niya. Hindi ko alam ang dahilan niya pero sa nakikita ko'y tulad ko rin siyang may multong itinatago sa likod ng maskara na nakikita ng mga taong nakakasalamuhan namin.